tuloy ang nakawan, tuloy ang boda bill, tuloy ang ayuda. Yay, tuloy ang ayuda. So may budget na naman 2025. Tuloy yan, siguro next year ulit, 2026, 27, 28. Ang game plan is manalo sila sa 2025, yung mga politiko na pro-administration. Pagka ganyan tayo, we deserve the country that we have. And these politicians will lord over the Filipinos, pati yung apo-apo nila will lord over the future generations ng Filipinos. Maraming Pilipino naghihirap ngayon. Anong ginagawa nyo? Putragis kayo. Ha? Namubuhay kayo na parang mga reyna at hari. Mga mayayaman. Putyang ina nyo. May sports car pa kayo. Kung kumain kayo, ang daming Pilipinong gutom. So, ang daming nagrally. Ang daming nagrally. Successful rally. Kahapon, nung nagmas kami, pinagdasal pa namin yan eh. Sana walang gulo. Sana matahimik, mapayapa. Sana marami. O yan, ang dami. Sinagot nga. O matahimik, mapayapa. Yung rally. So, nung natulog ako, may rally na eh. Nung may mga tao na eh. May mga nagko-cover ng live. Tapos nung nagising ako, dumami na. Bilyon na nga eh. Tapos iba-ibang ano, no? Inover. Alam nyo naman, napanood nyo. And then ngayon, nung nagising ako, sino na presidente? Si BBM pa rin. Naiglip ako ng isang oras eh. Sino na presidente? Si BBM pa rin. Kaya naman, peace rally yun eh. Peace nga eh. Nalolomar nga ako kasi may mga kaibigan ako at mga pro-Duterte nandun sa rally. Nakaputi pa eh. Nakaputi pa eh. So, thank you for attending. Thank you for going there, mga FGF na INC na nagrally. Thank you, nandun kayo. Pinagdasal namin kayo eh. Nag-set ng standard ang INC rally. Okay. Nag-set ng standard. Ngayong milyon ang nagrally. One will come to think na, wow, kaya palang mag-rally ng ganun. Milyon. Okay. Peace rally. Pero wala namang BBM resign eh. So, status quo. Nagrally ng ganong karami. And then, nagsabi ng hinaing, parang ang feeling ko, nung sinasabi mga hinaing, parang, alam na natin yun eh. alam na ng buong Pilipinas yan. We should have demanded accountability. Something's wrong with the way things are being handled. Hindi biro-biro yung mga nakaw. Hindi biro-biro yung allegation na nagdodroga siya. Hindi biro-biro ang daming droga ngayon, naglipanan mga droga all over the country at meron pang mga nawawalang mga bata. Hindi biro-biro yung mga nangyayari sa loto na single loan beto na nanalo. Yung ginto, binenta, wala pa hanggang explanation hanggang ngayon. Yung mga contempt ng Congress, Resolution 10, and then yung budget. Yung budget na 2025, 6.375 trillion, maraming insertions, may ayuda, zero budget ang PhilHealth, etc. Alam niyo naman yung kwento. Alam natin lahat yan, yung kwento. So we are not new. Hindi tayo bago doon sa mga sinasabi ng INC. In fact, natutuwa nga tayo na ang simbahan na lumahok dyan, ng INC, led by INC, ay sinasabi yan. Okay, objectively, nag-set na standard. Pwedeng mag-rally ng ganong karami. Matahimik. Walang gulo-gulo. Yan, isang ano yan. Pero, yung susunod na rally, hindi pwedeng mag-rally ang mga DDS ng ganong kakonti. Ng konti pa dyan. Magdedemand kayo ng change in government. Magdedemand kayo ng palitan si BBM. BBM resign, BBM terminated, kung anong gusto niyo isigaw. Contrary do sa tahimik na rally ng INC, hindi pwede yung 100,000 lang. Hindi pwede 10,000 lang. Kasi kung tignan ninyo, yung INC ngayon ang magiging benchmark, batayan, ng buong mundo. Buong mundo. Na para mag-rally kayo na gusto nyo i-ouster si BBM, mas madami dapat dyan. Kasi itong rally na to, hindi sinabing tanggalin si Marcos. Unity ang sinabi. Peace and unity. So yun yung given. Yun yung facts na kitang-kita ninyo sa TV ninyo, nanood kayo, nandun kayo, kitang-kita nyo, daming tao, nakakatuwa. Daming tao. Pare-pares kayo ng sentimiento, pero hanggang doon lang yung sentimiento nyo. Hindi actionable. Pero may separation kasi in church, sa state, dapat di makialam. Okay. Pero at the same time kasi yung separation ng church and ng estado, parehas may kinalaman sa taong bayan. Yung simbahan, ang flak mo, taong bayan. Kasi sino ka? Kay Muslim, kay Kristiyano, whatever, no? Ang gobyerno, ang sinisilbihan, taong bayan. Yun yung common ground, taong bayan. You can separate the church and the state, but yung kagustuhan ng taong bayan, hindi mo mas-separate in a democracy. Majority talaga. That's why the INC has stated or has shown to the world, to the politicians,
to those who are running in this election 2025, kung kakaroon, kung matutuloy, INC is very, very, very relevant dun sa boto na ina-ambition ninyo. Kasi kaya namin mag-master, mag-come up with millions of position statement. Ipinapakita sa buong mundo at ngayon nakita yan isang araw na one-day activity that the people have spoken. Nakaputi, they want peace, no? They want peace. Ayaw nila ng pangayan. Ayaw nila ng political bickerings. Ang daming problema ng country. So parang just like that. Nakalimutan niyo yung budget, nakalimutan natin in one day, nakalimutan natin lahat yon. Budget, yung pinag-awayan, yung contempt, yes or no, yung mga ganun. Nakalimutan natin yon. Ano yung mga tao, masaya, nakakita ulit tayo ng ganun karami kasi isang taon na tayo na nag-ano ng mga rally, nakikita natin ang kukunti. Ngayon biglang dumami. At salamat sa INC, napakita nila yon, no? At may mga sumali pa. Pero nandiyan pa rin si BBM. Walang nangyaring withdrawal of support. No. Eh bakit mag-withdraw of support? Huwag kayong mapikon sa AFP tsaka PNP. Ba't naman mag-withdraw ng support ng AFP tsaka PNP? Eh wala naman sinasabi sa rally na BBM resign. Wala naman sinasabi. Sabi niyo lang peace and unity. At tuwan-tuwa yung AFP, walang problema. Peace and unity, tuwan-tuwa yung AFP, PNP, wala problema. Yay! Di ba? Pero pag sinabihan ng pagkasinigaw nyo, BBM, terminated ka na, talaga mamimili ng side na yan, mga AFP, PNP. Pero ngayon, hindi mangyari yun. So, tuloy ang nakawan, tuloy ang boda bill, tuloy ang ayuda, tuloy ang ayuda. So, may budget na naman, 2025. Tuloy yan, siguro next year ulit, 2026, 27, 28. Ang game plan is manalo sila sa 2025, yung mga politiko na pro-administration. Yung nagbabadya na hunta, may nagsasabi ng hunte. Hindi na constitutional yon. Kayong mga ex-military na retired, naintindihan ko kayo, ayaw nyo kay Inday, ayaw niyo kay Marcos. Pero anong karapatan ninyong kayo tatayo? Wala kayong mandato. May constitution tayo. Hindi nyo pwedeng basta-basta palitan ang constitution if we will follow the rule of law. No? Hindi pwedeng basta-basta palitan yan. Take over! Tapos yun, trash the constitution. Putang ina nyo. FGF will stand in the way. And kung gusto nyong revolution tayo. Magpatayan tayo. We have a constitution and we respect the constitution because it is ratified. Meron siyang mga flaw, may defecto, then we should amend the constitution. Amend. Hindi yung trash the constitution. Because right there in the constitution, enshrined, yung preamble natin, okay na yun Okay na yun. No? Yung declaration of principles, okay na rin yun Kaya nga kung titignan ninyo, kaya naggalit ang tao kasi binaboy Binaboy yung constitution. Now, kaming mga FGF, ang taong bayan na naniniwala sa amin, we will implement the constitution. We want it implemented. Ayaw namin na ginagago nyo. Tarantado kayo, mag-ingat kayo kasi kayo na nga yung nakinabang, kayo na nga yung maling ginagawa. Tapos gusto nyo ngayon, kayo pa mag-take over. Tapos kayo pa yung nakapwesto, kayo pa yung nakaupo, and then titirahin yung konstitusyon. Anong gawa? Anong tingin sa taong bayan? Meron tayong hierarchy. Si BBM hanggang 2028 yan. Hanggang hindi siya tinatanggal ng taong bayan, presidente yan hanggang 2028. Si BP Sara, vice president yan. Hanggang hindi siya tinatanggal ng taong bayan, vice president yan hanggang 2028. Kung merong mangyari kay BBM na tsugi, na overdose, o kaya na tinanggal siya ng whatever, ng tao, palagay natin, o na-impeach, which will not happen, Sara, by law, by virtue of our succession provision sa constitution, siya ang magiging presidente. Kaya nga, tama lang yung INC rally na sinasabi na, ayan, marami kami. Ayaw namin ng magbangayan na. Gusto namin magbati. Daming personalities doon na nakuna ng video O paano na ngayon yan? Ang daming nagpo-post ngayon sa Facebook na yung kakampi mo nandun Anak ng pocha talaga. Yung kakampi ng Diyos mo, ano ba to? Ano ba to nangyari? Kakampi ng Duterte, nandun. Paano na? Mga vlogger ng Duterte, nandun. Paano na to? Tapos pagka magbablog ako, sisitahin ko, ako pa yung masama. Hinayupak na yan, Kaya hindi na, ayoko na. Magsabi ko nga kay Bukay, magtanim na lang tayo ng kamote. Magtanim na lang tayo ng kamote, wala naman nangyari na, withdrawal of support. Paano mag-withdrawal of support? Wala namang hinihiling na Marcos resign o Marcos you're terminated. Para kung baka sana lumabas dyan, okay lang yun, ninakawan tayo ng trilyon. Okay lang yun. Okay lang yung ayuda. Okay lang yung budget na 2025 na 6 na trilyon. Uutang na naman tayo. Okay lang yung wala na yung Marley-Capan, yung PhilHealth, yung PDIC. Okay lang yung Lotto. May nananalo na loan better. Nang putang ng bansa ito. Ayop talaga. Pagka ganyan tayo, we deserve the country that we have. And these politicians will lord over the Filipinos, pati yung apo-apo nila will lord over the future generations ng Filipinos. Sa akin, it has to stop.
and we will stop it. So, ano ba talaga pinaglalaban? Tanungin ninyo sa nakikinig sa akin, ano? Ano ang pinaglalaban ninyo? The moment na napasukan yan ng personal na interest, wala na. Wala ka na. So, kung ikaw ay vlogger, ang habol mo, content, views, kita, wala ka na. Lalo na kung bayaran ka. Kung ikaw ay politiko, ang habol mo, boto, wala ka na. Kasi inisip mo yung boto mo eh. Inisip mo manalo. Kung ikaw ay isang negosyante, ang iniisip mo, negosyo mo, apektado yung negosyo mo na nangyayari, kaya tataya ka kung kanino, wala ka na. Dapat ang iniisip lang ninyo, mga kababayan, ay bansang Pilipinas. Mga mamamayan, the general Filipino, lahat ng nakakaraming Pilipino, at yung future na henerasyon ng Pilipinos. Hindi pwede yung taong bayan, ang pinanggalingan ng kapangyarihan ninyo, tapos nun magmumukhang kawawa yung taong bayan. Gigisahin nyo kami sa sariling mantika. Kinabukasan ng anak namin na nakataya dito, mga apo namin. Kaya kami magkakasama-sama, magkakabuklod-buklod kami para tapusin ito. Hindi nyo lang alam kung kailan. Kahit anong gawin ninyo, kahit anong preparasyon ang gawin ninyo, hindi kayo mananalo sa amin. Kaya mag-isip-isip kayo. No? Mag-isip. Habang tumatagal ito at hindi kayo nagsisisi sa ginagawa nyo, bagkus dinadagdagan ninyo ang mga kawalangyaan ninyo sa taong bayan, mas magiging walang niya kami. Mas magiging sadista kami, hindi kami magpapatawad. Kasi gusto namin makita, pagdusahan ninyo habang buhay. Paghirapan ninyo habang buhay. Yung ginawa ninyo, hindi pa sinisilang binaon nyo sa utang putang ina ninyo lahat Hayop kayo. Maraming Pilipino naghihirap ngayon. Anong ginagawa nyo? Putragis kayo. Ha? Namubuhay kayo na parang mga Reyna at Hari, mga mayayaman. Putang ina nyo. May sports car pa kayo. Kung kumain kayo, ang daming Pilipinong gutom. Ang ina ninyo lahat. Tatapusin namin to. Kung kinakailangan magkaroon ng revolusyon, magkakaroon ng revolusyon. Gusto namin to tapusin ng peaceful, kaya tama lang yung INC sinimulan nila. Matahimik. No? Matiwasay. Kung hindi makukuha to sa matahimik na paraan, kukunin namin ito sa paraan na pagsisisihan ninyo.